anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So, dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas ay alas 11 ng umaga. Kapwersa, kapwersa, kapwersa. Good morning! Makakasama niyo po ang inyong pong dagat ng Pilipinas. Ako po si Kapwersa Ed. At ako naman po si Kapwersa Kat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXASG Community Radio. 11:16 sa inyong mga radyo. Sa programang Pwersa Nabat! What can you find men and women bearing pride, serving with integrity?
always keep us on the go. Leadership that binds and teamwork that inclines all of us to really grow. Working hand in hand to get the mission done, counting on our attitude. Working for the welfare of the men who work for the country's greater good. We're men and women of the flag. We serve our country under God. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. When duty calls, we never flinch. We never waver, never cringe. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. Go Navy, Fleet Marine Team, go. We serve with honor, dignity and pride. We never flinch, we never cringe. So go Navy, Fleet Marine Team, go. We're men and women of the flag. We serve our country under God. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. When duty calls, you never flinch. We never waver, never cringe. Yes, Philippine Navy is the best. We're the finest. Go Navy, Fleet Marine Team, go. Go. Yes, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kafuersa dyan na nakikinig at nanonood. Andito na naman po tayo sa isa namang Sabado, isang makabuluhang usapan, isang makabuluhang chikahan at impormasyon para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. And of course, batiin kaagad natin yan ang ating mga kafuersa dyan, ang ating mga ate at kuya, ang ating mga nanay at tatay na naghahanda ng kanilang mga pananghalian. It's another Saturday lunch date with the Naval Command Western Mindanao. Ako po inyong lingkod, journalist third class Catherine Kael Paringit, Philippine Navy, ang inyo pong kapuwersa kat. Ayan, and of course, kasama ko for today ay walang iba kundi ang ating... Nagbabalik. Yes, nagbabalik ang ating pong... Good morning, ka-first. Ako naman po si Apprentice Seaman Journalist Bethany Grace Escanayo, ang iyong ka-first sa Grace ngayong umagang ito, no? Yun nga, sinasabi ko, P.O., dapat all smiles and positive views. Ayan ang ating pong kapuwersa guys ay talagang malumanay na mahumanay talagang isang dalagang Pilipina. Yeah. Ang kanyang mga banat sa umagang ito. And of course, syempre batiin natin ang ating Flag Officer in Command Philippine Navy na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. At syempre, kasama po ang aming napakasipag na Commander ng Naval Command Western Mindanao na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. And of course, ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation at syempre, ang incoming Commander Littoral Combat Force. Ayan, congratulations sir. At syempre, soon to be Commodore Oliver B. Reforma, Philippine Navy MNSA. Ayan, congratulations po sir. Congrats po, sir. Ating pong syempre, isa na namang magandang level up na, no? Ayan po ay syempre dahil po sa ating resulta ng ating kasipagan. Ayan, congratulations po sir sa aming Deputy Commander for Fleet Operation. At syempre, nandyan din po ang aming napakabait na Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Vertudazo, Philippine Navy Marines, MNSA. At syempre, ang aming pong Chief of Staff, NCWM, Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Isang magandang umaga po sa ating lahat dyan, sirs. And of course, sa aming pong mga officers and enlisted personnel po ng ating Naval Command Western Mindanao. Sa ating mga weekend warriors ngayong weekend, no? Ayan, good morning sa inyo dyan. And Good morning, no? And syempre, batiin na rin natin ang ating
Group Commander ng Civil Military Operations Group Philippine Navy na si Colonel Zaldi A. Joneda, Philippine Navy Marines General Staff Corps, and to all officers and all seniors, enlisted personnel, and also the juniors, EPs na rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, and of course, again, batiin natin ng isang happy birthday sa ating pong Deputy Commander for Fleet Operation. Ayan, good. Ang daming blessing. Ayan, timing Yes. talaga yung ang birthday, no? Isang malaking gift para sa kanya yung ang balita na siya po ay syempre ay siya po yung incoming na Commander Littoral Combat Force, and of course para na din po sa kanyang promotion as a Commodore. Ayan, congratulations po once again, sir, Commodore Oliver B. Reforba, Philippine Navy MNSA. Ayan. And happy birthday na rin, sir. No? Yes, ayan. It's indeed a happy birthday. Ayan. At yes, mga kapuwersa, kami po ay inyong makakasama dito po sa inyong himpilang DXJS Zero Community Radio. 11:16 sa iyong radyo. Siyempre kasama pa rin po natin ang DXGR, Radyo Gandingan ng 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang Fuerza Naval. At syempre, dumako muna tayo sa ating hottest and latest in the Navy. Navy News Blast. Hottest and latest in the Navy. Isinagawa ng Naval Commando Western Mindanao ang 3 araw na civil military operations from the sea sa Barangay Ingat Island, Marcos sa tubig Zamboanga del Sur mula 20 hanggang 22 ng Hulyo taong kasalukuyan upang maihatid ang mahalagang serbisyong pampamahalaan sa komunidad. Sa pakipagtulungan ng LGU Marcos sa Tubig at mga katuwang na ahensya, nakapagbigay ang Naval Commando Western Mindanao ng 166 na medical consultations, 73 sa dental services, 5 tuli, 71 warts removal procedures, 22 libreng gupit, 26 na appliance repair services, at libreng legal assistance sa 7 residente. Namahagi din ito ng school supplies, tsinelas, hygiene kits, loot bags, juice drinks at McDonald's kiddie toys para sa mga bata at pamilya. Bukod sa serbisyong pangkomunidad, isinulong din ng Naval Commando Western Mindanao ang Maritime Domain Awareness Campaign upang hikayatin ang mga residente na makibahagi sa pangalaga ng karagatan at seguridad ng bansa. Sa pamamagitan ng gawaing ito, lalo pang pinagtibay ang ugnayan ng Philippine Navy at ng komunidad tungo sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa kanlurang Mindanao. At yan naman po ang ating latest news. Ako po si Ka-Forza Grace. At para naman po sa isang pang balita, NCWM nakasamsam ng 234.3 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo. Isang malaking dagok sa smuggling ang naitala ng Naval Command Western Mindanao matapos makumpiska ang mahigit 234.3 milyong halaga ng mga ipinuslit na imported na sigarilyo sa karagatan ng Lutangan Island o Lotanga, Zamboanga, Sibugay noong 19 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nasamsam sa operasyon ang 1,436 master cases at 55 reams ng New Berlin at Boss cigarettes, kasama ang bangkang ginamit sa transportasyon. Ang mga nakumpiskang kontrabando ay isinuko sa Bureau of Customs Port of Zamboanga para sa kaukulang legal na proseso. Ayon sa NCWM, ang matagumpay na operasyon na bahagi ng patuloy nitong kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang seguridad sa karagatan at ang interes pang-ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Philippine Navy, iginiit ng NCWM na hindi magiging ligtas na daanan ng mga smuggler ang karagatan ng kanlurang Mindanao. Navy News Blast. Hottest and latest in the Navy.
Yes, at yan po ang ating hottest and latest in the Navy. Ayan, congratulations. Yes. Once again sa ating pong Naval Command Western Mindanao, sa ating pong malaking accomplishment sa linggong ito pa lang yan, Ka-Forza Grace. Ayan, nandun tayo sa news ni Ka-Forza Grace kanina kung saan ay may Activity, civil military operations. Successful activity ang ginanap dyan sa Igat Island, sa Margo sa Tubig. Ayan, Actually, itong Sim of Firm Destiny ay pangalawang aktibidad na naulit nito, no? Kaya in the positive view, talagang nagustuhan ng ating mga benepisyaryo at mga stakeholders na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng mga services. Yes, and later on pag-uusapan natin 'yan sa ating pong Navy Talks kung ano nga ba ang nangyari during our CMO from the Sea Yes. activity. And of course, another congratulations dahil nakasamsam na naman po ang NCWM ng mga smuggled cigarettes, no? Ayan, ating pong paalala sa ating mga kapuwersa dyan na gumagawa ng mga illegal na gawain tulad nito ay mag-isip-isip na dahil sabi nga ng aming commander na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr. Philippine Navy, talaga namang hindi magiging ligtas sa inyo ang kanlurang Mindanao. Kayo po ay dadaan dyan talagang wala. 24/7 nandyan ang ating mga kapuwersa, nandyan ang Nakabantay. ating mga kasama dyan sa NCWM na nakabantay 24/7 at talaga namang hindi kayo kinikilingan, walang pre-protektahan. Parang ibang papunta na yun ibang Serbisyong totoo. Oo, serbisyong totoo lamang. Ayan, kaya naman syempre sayang syempre ang laki din ng resources sa Ka-Forza Grace, no? Biruin mo in 1 week lang yan, 234.3 million. Ang laking halaga noon. Kung idaan natin yun sa magandang proseso, syempre win to win. Yes. 'Di ba? Makakatulong sa ating ekonomiya at syempre hindi din masasayang ang inyo pong syempre, Oras, pagod, di ba? pagod, ayan at good ano na lang nandun na tayo sa malaki ang pangangailangan pero syempre Wala malaki pa ring at ligtas. mabilis na pangangailangan pero syempre dapat dumaan pa rin tayo sa proseso, sa tamang proseso. Correct ka dyan. And of course, later on, meron tayong guest, ating suking guest dito sa ating programa. Kaya naman, wag po kayong alis. Magbabalik po ang inyong programang Fuerza Naval. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahas. Kalimay maubos ulit, binigay ibubuhos. Bawat isla sa ating kanluran, ipupulay kagitingan. Buong-buo kitang ipaglalaban. O aking kanlurang karagatan.
Navy Talks. Mapuwersang talakayan. Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS Zero Community Radio 1116 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Nganigan 106.9, DXKI 1062 at DWWD 1134. Ito po ang inyong programang Fuerza Naval. Yes, ang inyo pong napakinggan kanina. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo, ito ay tungkol sa atin. Para ito sa ating mga mangingisda, ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay, araw man o gabi. Ayan. Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ang ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino. Yes, yun po ang ating pong pinamagatang ang kanluran. Yun po ay isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Isang bansa, isang tinig sa kanluran na ninindigan. Ayan. And yes, meron tayong mga greetings dito, no? Ayan, batiin natin ang ating nag-comment po ang ating acting commanding officer ng CMOU Western Mindanao. Nandyan po si Lieutenant Junior Grade Giselle Sarita. Ang sabi niya, good morning, Kapuerza Kat and Grace. Good morning, ma'am. And syempre, nandyan din is also watching ang ating pong talaga namang since day one. Nandyan parati na sumusuporta si P.O. Pers Rombawa. Ang sabi niya, isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga Kaforza at sa inyong dalawa Kaforza Kat and Grace. And Good also, morning, Tatiana. our Beshi, nandyan din si P.O. Second Abdul Malik is also watching. At syempre, nag-comment din po si Sir Art Sahagon. Ayan, ang sabi niya, congratulations, Sir Oliver, incoming Commander LCF. At syempre, sabi niya, shout out from Captain Art Sahagon, Philippine Navy, MNSA retired, former Director OLAC. Ayan, Philippine Navy. Ang sabi niya, busy NCWM. Kudos to Rear Admiral Reyes, Philippine Navy, the Commander NCWM. At syempre, meron po siyang isa pang comment. Ayan. Thank you so much kay Sir Sahagon dahil active ang kanyang Chat. And syempre, ang kanya pong suporta sa ating pong programa dito sa Fuerza Naval at syempre dito sa Naval Command Western Mindanao. Ang sabi niya, regards to the commanding officer and of units afloat and naval aviators aboard NCWM AOR. Mabuhay kayong lahat. Thank you so much, sir. Ayan, at syempre, nandito na tayo sa ating Navy Navy Talks Talks. o mapuwersang talakayan na kung saan pag-usapan natin po ang syempre ang accomplishment po ng ating Naval Command Western Mindanao. Ayan, at sa umagang ito, our guest for today via Zoom VTC. Ayan, ang bagong-bago. Lagi nating suking-suki. Ayan, at syempre, siya po ang ating direktor ng ating programang Fuerza Naval, no? The AZ of S for CMO, NC7, NCWM, and of course the Public Affairs Officer. Let us welcome Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy. Good morning, sir. Okay, yan, wala. Due to siguro no masamang panahon, ayan. Kaya hindi pa nakapasok po ang ating direktor, ang ating pong NC7. Nandyan na po ba? Good morning, sir. Ayan, akala ko nandyan na kasi yung smile ng ating mga super text. Ang sabi nila, thumbs up daw, nandyan na daw. Ayan, good morning, sir. Lieutenant Cabaltera, sir, nandyan na po ba tayo? Magandang umaga, Ayun. Kaporsa Kat and Kaporsa Beth. Kumusta? Yes, sir. Good morning, All sir. is well, sir. Yes. Ayan. At kayo, sir, kumusta po, sir? Dahil syempre, fresh from Igat Island pa yan sila, sir. Ayan nga, kaya naman. Ating busy Lieutenant Commander naman talaga. Mhm, Kamusta ayan. kayo, sir?
Ito okay lang, kapor sa cat and kapor sa bet. So tayo ay nakamatsyag, no? Dahil may bagyo nga sa ating bansa. So alam naman ng lahat ng inyong AFP units ay naka-alerto, no? Sa anumang pwedeng mangyari. At the same time, may bagong ano ngayon, bukas kasi linggo, magiging alerto din tayo dahil sa papalapit na zona ng ating Commander-in-Chief, no? So sa kalaman ng lahat. So yun, isang very fine weather and isang mama-first magandang umaga sa ating mga taga-pakinig sa pamamagitan ng ating partner FEBC 1116 DXAS Your Community Radio. And tayo rin po ay napapakinggan sa DXGR Cotabato at DXKI Coronadales, no, sa ating mga dahil sa mga masusugid nating mga partners, no, from the FEBC stations. And also ang ating AFP DWDD Kapor sa Cat and Kapor sa Bet, kaya tayo naka-live stream ngayon sa Facebook. Hindi lang dahil sa DXAS kundi na-share din tayo sa AFP units dahil sa DWDD. Isang magandang umaga sa ating lahat. Kapor sa Cat, Kapor sa Bet. Ayun. Muli, sir, magandang umaga sa inyo, sir, no? At muli, maraming salamat ulit sa pag-guest, radio guesting sa programang ito, sir, no? So, ayun, sir, no, sa ating unang katanungan, sir. What is the significance of conducting the CMO from the sea in Barangay Igat Island, Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur, sir? Okay, so bagong lahat, hayaan niyo muna batiin ko muna ang ating Commander, Naval Command Western Mindanao, walang iba kundi ating ama ng NCWM, Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, kasama ang kanyang dalawang masisipag na deputies, aming mga pinakamamahal na deputies, Colonel Ronald Gerto Daso, Philippine Navy Marines, Deputy Commander for Marine Operation, at yung aming isa sa mga idol na kaarawan ngayong araw na ito. Na-announce na natin yung birthday ni sir. Walang iba kundi si Captain Oliver Reforba, sir. Ang soon to be Commodore Oliver Reforba, no? Aming Deputy Commander for Fleet Operation, Commander Naval Task Force 61 outgoing, kasi si sir na yung magiging upcoming nating commander ng Littoral Combat Force, no? So yun. And ang aming masipag na Chief of Staff, Captain Jasper Adrales, and aming masipag na OC3, Captain Edward Philip Lamog, sir. Good morning, sir. So yun, bago ang lahat, kapor sa cat, kapor sa bet, alam ko, si Bet ba parang nakasama si Bet? Tama ba? Yes, sir. Correct, sir. Okay, si Bet, alam niya. Ewan ko kung na-chika na sa'yo, kapor sa cat. So itong nakarang mga araw, or Monday, Tuesday, Wednesday, no, from 20 to 22 July, tayo po ay nagkaroon ng activity, no, tinatawag natin sa Navy, CMO from the sea or Civil Military Operations from the sea, particular dito sa Barangay Igat Island sa Margos sa Tubig, no, munisipalidad ng Margos sa Tubig sa Zamboanga del Sur. So actually bumalik lang tayo dito kapor sa Cat, kapor sa Bet, dahil nung Abril tayo ay galing din doon, parehong activity, but sa ngayon na mas pinalakas natin yung ugnayan natin sa LGU at sa mga kababayan natin doon, no? Mas madami tayong binigay ng mga serbisyo. So yun, ang tanong ni Kapor sa Bet, kahalagahan ng isinagawang CMO from the Sea, no, sa Barangay Igat Island, no? So ang CMO from the Sea ay bahagi ng programa ng inyong Naval Command Western Mindanao upang mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na mahirap marating. So yung tinatawag nilang geographically isolated and disadvantaged areas, no, yung GIDAS na tinatawag natin sa AFP. So pangunahing layunin nito ang pagpapalakas ng maritime domain awareness upang maging katuwang ang mga residente sa pangangalaga sa ating karagatan at sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad. So kasabay nito, tayo naghatid ng mga serbisyong medikal, dental, legal, at iba pang programang makakatulong, no, sa pang-araw-araw na pangangailangan ng komunidad, particularly dito sa Barangay Igat Island. And at the same time, kumuha tayo ng mga benepisyaryo mula sa kalapit na mga barangay, sa Barangay Digon, Barangay Limamawan, at sa poblasyon, no, yung sentro ng Margos sa Tubig. So marami tayong natulungan, hindi lang sa Barangay Igat Island, kundi dito sa mga kalapit na 3 barangay, no, sa pakikipagtulungan ng local government unit.
Yun, Kapursa Kat, Kapursa Bet. Ayan, So, sir. eto nabanggit ni Sir yung mga kung ano ba yung kahalagahan ng Yes. ating pong CMO from the Sea sa Barangay Igat Island. Ngayon naman Sir, ano po ba yung impact or ang outcome po ng mga serbisyo na binigay natin para sa mga residente po ng Barangay Igat Island, Sir? Yun, Kapursa Kat, no? Sa loob nga ng 3 araw, nakapagbigay ang Naval Command Western Mindanao at ating mga kasamahang partner agencies and partner stakeholders, no, ng 166 medical consultations, 73 dental services, 5 libreng tuli, no? 5 na lang yung natuli, tikat, kasi marami na tayong natuli noong Abril. Yes. And then 71 wart removal procedures, 22 haircuts. May free haircut din tayo dun sa pakipagtulungan ng 53rd Infantry Battalion, no? Yung mga army troops na assigned doon, katulong natin, sila yung mga barbers natin. And may mga 26 din na appliances repair services, no, na tulungan natin, mga nagdala ng mga sirang mga kagamitan na repair ng ating NCWG. At ang ating JAGS o CSJA, Staff Judge Advocate natin, si Lieutenant Colonel Lopez, ay nagbigay ng libreng legal na konsultasyon, no, or legal assistance at consultation sa 7 residente, no, na natulungan niya doon. So nakapagpamigay rin tayo ng 100 school supply sets, no, 150 pares ng tsinelas, 182 hygiene kits sa mga pamilya at kabataan. So higit sa mga bilang na ito, ang pinakamahalagang resulta ay ang mas matibay na ugnayan at tiwala sa pagitan ng Philippine Navy at ng komunidad. So yun, hindi natin magagawa lahat to kung hindi natin kasama yung ating mga partner stakeholders, no, na katuwang natin at katulong natin at nagbigay ng napakalaking suporta sa aktibidad na ginawa natin dito, Kapursa Kat and Kapursa Bet. So yun na nga yung parang ang daming mga serbisyo na naibigay natin during the CMO from the Sea dyan sa Barangay Igat, no. Kaya nung sabi ni Sir 5 na lang yung nabigyan ng serbisyo ng natuli dahil nung last na punta natin dito talaga namang blockbuster Yes. yung doon sa ating Totoo operation yan, tool. Kapursa Kat. Talagang ang haba ng pila kasi syempre timing ay bakasyon din ng mga kids, Yes. kaya naman ano lang din, tamang-tama lang din yung punta natin nung nakaraang CMO from the Sea natin dun sa Barangay Igat Island. And syempre nabanggit din ni Sir kanina, no, na hindi ito mangyayari or hindi ito magiging successful kung wala yung tulong ng ating partner stakeholders at ang ating pong LGUs. Kaya naman Sir, gaano po talaga kaimportante itong collaboration sa ating mga local government unit and partner stakeholders para po sa success po ng ating CMO from the Sea, Sir? So yun, Kapursa Kat and Kapursa Bet, ang tagumpay ng ating CMO from the Sea ay bunga ng malapit na koordinasyon ng inyong Naval Command Western Mindanao, local government unit ng Marcos sa Tubig, ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas at iba't ibang government agencies, pribadong sektor at ang mga volunteer organizations, no. Lalong-lalo na yung mga sumama, mga partners natin, tulad na lang ng walang pagod na, no, at hindi nami-miss na sumasama parati sa atin yung ating mga partners from the Ministry of Health ng BARM, no, yung kanilang medical team. So galing pa yung ng Cotabato actually at bumiyahe pa sila papunta dito sa Marcos. And then also nandun din yung ating mga partners from the Angels for the Community ni Ma'am Angela, nagbigay ng mga kids toys. And also sa ating partner ni Ma'am Donna Nasilio, nagbigay ng awards, free warts removal. So maliban doon yung ating mga reservists, no, from the APLO, no, na may mga medical at dental doctors din na tumulong sa atin doon, no? So hindi lang regular medical and dental personnel yung kasama natin from the Camp Navarro General Hospital and the Camp Navarro Dental Dispensary at yung medical and dental team ng First ID ng Joint Task Force Sampelan yung patulong natin doon, but also yung ating mga langkawal, no, from the APLO.
So tayo ay nagpapasalamat kay Major Salono at kay Captain Casano dahil at sa ating NRCN Western Mindanao dahil itong mga laang kawal natin, ating mga reservists, Mhm. ito ay force multiplier talaga at malaking tulong ang naibigay nila nung nakarang activity, no? So, 'yun, ganito ngang pagtutulungan ay nagpapakita ng mas marami tayong magagawa kapag nagkakaisa ang inyong pamahalaan at komunidad, no, para sa kapakanan ng mamamayan. So, 'yun, ang gandang collaboration yung pinakita, no, ng ating activity na ito, no? Hindi lang tayo, sabi nga nila, 'di ba, yung inyong armed forces, hindi namin kaya ang pagpapatupad ng ating kapayapaan, kundi katuwang natin yung ating mga mamamayan at ang ating mga tagapaglingkod sa pamahalaan. So yun, Kapor Sakate, Kapor Sabet. Yes, ayan. Napakagandang ano talaga, no? Since nabanggit din ni Sir sa mga partner stakeholders natin, sila Doc Nasilin, ang mahalaga, MOH, BARM, yung nagbibigay ng libreng gamot, Sir, para sa mga komunidad na hindi nga afford makabili ng mga gamot. And to all, sa nabanggit also ni Sir yung mga APLO, mga reservists, malaking tulong nga, Sir, na nakapag-ambag sila sa serbisyo natin, especially sa mga may nakakaalam sa mga libreng konsulta. Lalong-lalo na din ang ating mga partner stakeholders. Siyempre, yung mga yun ay wala naman silang sahod doon sa pero nandun pa rin yung puso nila para tumulong sa ating komunidad. Indeed, ang ating pong CMO from the Sea ay nagiging successful dahil ito po ay collaborating efforts. Ayan, lahat mga komunidad, ang ating mga LGUs, ating mga partner stakeholders, yung iba dyan, sabi nga nabanggit ni Sir kanina na galing pa sa iba't ibang lugar, no? Talaga namang sinadya pa nilang bumiyahe para lang magbigay serbisyo po para sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Igat Island. At syempre, hindi lang yun. Marami na tayong mga naging previous activities, marami na tayong mga naging previous CMO, mga previous CMO from the Sea na talaga namang kahit napakalayo na yan, kahit sa tawi-tawi pa yan, dulo pa yan ng Pilipinas, talagang nandyan ang ating mga partner stakeholders at ang ating pong local communities na talagang magbigay sa atin. Ayan, no? So, Sir, ano po ang inyong mensahe, Sir, sa ating pong tagapakinig at tagapanood, lalong-lalo na po, Sir, sa ating mga partner stakeholders na walang sawang sumuporta sa atin, Sir? So yun, Kapor Sakat, Kapor Sabet, yun, bago ko makalimutan, Sir Jordan from Clarence School, nandun din. And salamat, Sir, sa inyong tulong sa mga donation na binigay nila. Si Ma'am Marife Villafranca, nandun at nagbigay din siya ng lecture regarding West Philippine Sea. So yun. So, yun nga, taos puso tayong nagpapasalamat sa local government unit ng Margos sa Tubig, no, sa pamumuno ni Honorable Sir Alejandro Agua, Sir, and kay Sir Herpacio Rania, yung admin officer niya, na nandun talaga sa activities natin, no, tumuto. Si Honorable Mayor Agua naman ay namit naman ang ating representative ng ating commander sa activity na yon, kundi yung ating Commander Naval Task Force 61, si Captain Reforba. Siya yung nakasama natin sa second day. And then, yun, nagpapasalamat dito kay Ma'am Junie na kanyang treasurer, na sila talaga yung tumutok doon sa iba pang mga pangailangan ng activity natin. Yun, tapos puso tayong nagpapasalamat sa kanila, sa LGU, sa mga partner agencies, sa mga sponsors, volunteers, at higit sa lahat sa mga residente ng Barangay Igat Island, kasama na yung mga beneficiary mula Barangay Digon, Barangay Limamawan at Barangay Poblasyon, no, na kahit papaano nakatanggap at nakiisa dun sa mga libreng serbisyo na inahatid natin sa kanila. So nanatiling nakatuon ang inyong Naval Command Western Mindanao sa mandato nitong pangalagaan ng ating karagatan habang patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan. So yun, inaanyayahan natin ang publiko na maging kabahagi sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at pangangalaga sa ating yamang dagat, dahil ang seguridad sa karagatan ay pananagutan ng lahat. Yung nga yung sasabi natin parate, Kapor Sakat, diba? And Kapor Sabet, binanggit ko nga kanina. So actually, meron tayong
may list tayo ng mga partner stakeholder. Baka pwedeng banggitin ko na rin Kaporsakat, no? Sa BET. So, yun nga, yung mga partners natin na hindi naman nakasama pero nagbigay ng tulong, no? Tulad na lang ng West Metro Medical Center na nag-donate ng 50 sets ng school supplies. Yun yung MOH Barm kasama natin na nagdala ng napakaraming gamot, no? At mga nagbigay rin ng free wheelchair, walker, crutches, no? Sa piling mga beneficiaryo. And then also Unilab Philippines, no, nagbigay rin ng assorted medicines para sa mga kabataan. Department of Health, assorted medicines. Ating partner na napaka supportive talaga mula nung dati pa Kaporsakat, no, Kaporsabet, ang partner natin na Venus Saloon, no, nagbigay ng mga dental medicines and snacks para sa mga umattend ng lectures ng public symposium natin. And then yung Claret School through Sir Jordan, no, nagbigay ng 156 pairs of slippers for the children. And then aesthetic beauty lounge, no, para dun sa free warts removal services and 380 pieces bottled water. Yung partner natin from the Philip Morris, no, Sir Hart, na nagbigay ng mga additional na tubig, at Sweet Hope Pharmacy para sa additional medicines, no, Kaporsakat. So yun, and then yung partner natin na Angels for the Community, si Ma'am Angela nga, nagbigay ng 200 loot bags, 200 juice, 200 McDo kiddie toys. So, ang laki ng contribution nito para mabuo natin yung pinaka accomplishment ng activities natin. So, kami po muli ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa inyong Philippine Navy, Naval Command Western Mindanao sa nakaraang medical mission, yung tinatawag natin Civil Military Operations from the Sea. So, yun, Kaporsakat and Kaporsabet, no? So, kung mayroon man tayong nakalimutan na nandun naman sa press release natin yun, alam niyo na kung sino kayo. So, maraming salamat. Ayun. So, nandyan sila pa natin, no? Sa atin. And Jay Sayang pala nandun tumulong din sa atin sa mga medical supplies. Ayun. Okay. Ayan, thank you so much po, sir. Ayan, nabanggit kanina ni sir kung gaano kahalaga at syempre kung ano man yung mga tulong na naibigay natin during sa CMO from the Sea dyan po sa Barangay Igat Island. And yes, sir, thank you so much po sa inyong time despite na sa kabisihan ni sir, no, ay talaga namang nandyan pa rin siya, ang ating direktor, ang ating napakabait, snappy na direktor. Ayan, thank you so much, sir. DAC of S4CMO N7 NCWM and the Public Affairs Officer NCWM, ang ating pong napakasnappy na Lieutenant Commander Chester Ross A. Cabaltera, Philippine Navy. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Good Maraming day, salamat, sir. Kaporsakat and Kaporsabet. Mabuhay ang inyong Philippine Navy. Mabuhay tayong lahat. Ayun. Ayan, thank you so much, sir. And of course, tayo po muna ay magkakaroon ng break at syempre, magbabalik po ang inyong programang Fuerza Naval. Kapayapaan, katahimikan, pagunlad. Bukang bibig ng sino mang pangkat. Patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat. Halina't ipagtanggol ang ating bayang marilang at may dangal. Sandatahang lakas ng Pilipinas lagi naririyan. Anumang oras kahit saan kami ay matatagpuan. Ilang taong nakaraan, una nating namasdan. Magdargat ng dirigma, magiting na kalalakihan. Sayang yung sod, kabiti ang tuon. Sa kutasan, Pilipin nag-umpisang magbabanto. May barkong naglalayag na may bandila sa tagdang. Sakay nito'y magdaragat kasama ang mandirigma. Namdamin ang puso, totoo at makatao. Buo ang loob, taas noo sa trabaho. Libot isang daang pulo. Ganun man ang pagitan. Malalapit man at malalayo. Hindi kami nahihirap. Serbisyo, kalaman, palinis na kalooban.
pagyako. Tunay naging hamon kaya kami nakatuon. Kami ngayon ay narito sa panahong magkabago. Mga sundalo Pilipino magkakasama sa trabaho. Halina, halina, halina't ipagtanggol ang ating bayan, marilag at may dangal. Sandatang lakas ng Pilipinas laging naririyan. Anumang oras kahit saan, kami ay matatagpuan. Yung pagpuwid nililibot habang matay malilikot. Nagsiiwas mga buktok nang marinig aming putok. Kagubatan karagatan kasama ang mamamayan. Tinitiyak ang kaligtas at katahimikan ng bayan. Mga taong darating di may huwag ninyong limutin. Inspirasyon kayo namin, ulanin o arawin. Mga babae, malalaki, lahat ay kabahagi sa pagulay ng bansa. Kami ay kabalikan, hangin at alon di alintana. Mula Batanes at Tawi-Tawi, Yung dumadagundong sinasagasa. Palawan at Pangasinan. Mataas man o mababa, sa bundok man o dagat, kaya ng ating kawal Pilipino. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS, your community radio. 1116 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Ngandingan 106.9, DXKI 1062 at DWWD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Fuerza Naval. At syempre, nandito na tayo sa ating Navy Nice to Know. Yes, Ka-Forza Grace. Ano nga ba ang ating Navy Nice to Know for today? Yes, ang ating Navy Nice to Know, ang Naval Command Western Mindanao honors outgoing commanding officers, Officer of PG-204. The Naval Command Western Mindanao honored Commander Ryan Octaviano, Philippine Navy, outgoing Commander Officer of BRP Hermenegildo Yurong, PG-204. During the ship's change of command and command at sea completion ceremony at Naval Station Rommel Espaldon, Bagong Kalarian, Zamboanga City. During his command, Commander Octaviano led PG-204 in maritime security patrols, surveillance, interdiction, and other naval operations within the Naval Command Western Mindanao area of operations. His leadership contributed significantly to maintaining a sustained naval presence, safeguarding vital sea lanes, protecting coastal communities, and promoting peace, security, and stability in Western Mindanao. Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy Commander, Naval Command Western Mindanao, served as guest of honor and speaker. He recognized Commander Octaviano's professionalism, dedication, and valuable contributions to the command, emphasizing the effective leadership at sea is essential to operational readiness and mission accomplishment. The ceremony was presided over by Commodore Lubed L. Lincuna, Philippine Navy Commander, Naval Defense Command, and Acting Commander, Littoral Combat Force, who officiated the formal turnover of command. The completion of Commander Octaviano's command at sea tour marked the culmination of a significant period of service characterized by steadfast leadership, operational excellence, and commitment to mission. His accomplishments aboard the PG-204 strengthened Naval Command Western Mindanao's operation effectiveness and contributed to the Philippine Navy's mandate to safeguard the nation's maritime interests and territorial integrity. Yes, yan po ang ating Navy, Navy nice to know. Now you know. At syempre, dumako naman po tayo sa ating Navy Trivia. Meet the personnel specialist of the Philippine Navy. Did you know that the Philippine Navy's personnel field of specialization focuses on managing the Navy's most valuable assets, its people? From personnel procurement and career development to assignments, promotions, records management, and performance evaluation, personnel officers ensure that every sailor, marine, and civilian human resource is supported throughout every stage of their service while helping maintain a capable and disciplined naval force. Personnel officers oversee human resource programs that promote professional growth,
uphold discipline and law and order, strengthen moral and welfare, and facilitate retirement and separations processes of the Philippine Navy workforce. Their work ensured that every naval unit is staffed with competent personnel and that every service member services that support needed to fulfill the Navy's mission. While operational specialists defend the nation's maritime domain, personnel officers strengthen the force behind every mandate. By caring for the men and women who serve, they help build a professional, credible, and mission-ready Philippine Navy. So yan po ang ating Navy Trivia. Ngayon, alam nyo na. And of course, yes, Ka-Forza Grace, nandito na tayo sa ating bati-bati portion. Yes. Ayan na, nag-comment. Idagdag pulit natin, no? Mhm. Si Sir na may pahabol na Mhm. shout out. Wait lang, nawala. Nawala daw. Ayan. Ayan. Biglang nawala ang aking internet. Ayan, ang sabi ni Sir Art sa Hagon, ayan, nag-comment siya ulit. Sabi niya, good morning, Chester C. Ayan, Snappy, CMOU-N7, NCWM. Ayan. Thank you so much, sir, sa inyong Thank you, sir. pag-comment. And of course, nandyan din po si P. Abdul Malik. Ang sabi niya, happy birthday daw po sa ating Deputy Commander for Fleet Operation. Ayan. At syempre, kung meron kayong gustong itanong or syempre meron kayong gustong i-collab Yes. sa atin sa Naval Command Western Mindanao. At gustong bang mag-guest? Gustong mag-guest dito, no? Ayan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating pong hotline number na 0917-811-5378 or maaari po kayong mag-email sa aming Gmail account na Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Small letters po yan, mga ka-Fuerza. And of course, syempre sa ating pong mga partner stakeholders, sa ating mga kababayan dyan, sa ating mga ka-Fuerza na gusto pong tumulong, lalong-lalo na sa ating kinakandak na CMO from the Sea. Ang inyo pong himpilan ng Naval Command Western Mindanao at syempre, ang CMOU Western Mindanao ay open po para po ay i-accommodate ang inyong mga serbisyo. Ayan, thank you so Open much. po ang aming Facebook account para sa inyong mga queries and messages. Kami po ay 24/7 na magre-reply. Ayan, sure talaga yan na 24/7 magre-reply ha. Ayan, mag-follow lang po kayo sa aming Facebook page na Naval Command Western Mindanao. At of course, Civil Military Operations Unit Western Mindanao. Ayan. At syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ako po muli si journalist 3rd class Catherine Kael Paringit, Philippine Navy. At ako naman po muli sa apprentice seaman journalist Bethany Grace S. Ganayo, your Ka-Forza Grace. Yes, at bago ang lahat, tayo po muna ay magdasal bago natin tuluyang tapusin ang ating programa. Heavenly Father, thank you for this day. Bless our work with wisdom, protect our families with your love, and fill our hearts with peace and strength. May we all be doing the bring and honor and glory to you. Amen. At yes, thank you so much po muli sa inyong pakikinig at panonood. Laging tandaan, pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. And of course, meron pa tayong oras, Ka-Forza Grace, meron pa tayong 1 minuto upang i-greet pa natin ang ating mga Ka-Forza dyan. Ang sabi Shout ni out. P.O. Second Abdul Malik, good morning mga Ka-Forza. Ayan. Ayan. Good Syempre, morning po. Lagi nakatambay yan si P.O. Abdul Malik. No? And of course, batiin din natin ang ating pong station manager. Nandyan po si Pastor Eman Aquino. Ayan, good morning sa iyo, Sir Pastor Sir. Ayan, thank you so much po sa guidance sa amin dito sa ating programa. Ayan, and of course, sa ating mga Ka-Forza, ang ating Ka-Forza Ed. Ayan, Ka-Forza, ang ating ACMA, napakasipag na ACMA dyan sa CMOU Western Mindanao na ngayon Snappy. ngayon ay hindi natin nakasama Ka-Forza Grace, no, dahil siya po ay kailangan ng break. Ayan, syempre, ang kanya pong asawa, welcome home po kay Samsam. Later, alams na, ha? Ayan, thank you so much. Nakabalik na pala ang kanyang asawa. Ayan, welcome home. Welcome home po, Welcome to the ma'am. Philippines. Ayan. Yes. At syempre, magsama-sama po tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po yan ng umaga hanggang alas 12 pa rin po ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXJS, your community
Community Radio. 1116 sa inyong mga radyo. Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang Puwersa Naval. You are now listening to Moral Beats. Minamahal naming bansang Pilipinas, kami tagabantay sa dagat mong magilas. Protektahan natin, minamahal na bayan, huwag paalila, di tayo kasangkapan. Hilaga, timog, kanluran, silangan, pagyamanin ang likas na yaman. Ng bawat isa ay mamuhay ng matiwasay, hukbong dagat ang kaagapay. Gamit mga barko natin pandigma, seguridad ng bawat isla ang inuuna. 24/7 kang aalagaan, ikaw ang aming perlas ng silanganan. Kasama ang iyong marines na magigiting, mga mandirigmang may husay at galing. The few, the proud marines ang sinisigaw, tapat na pagtulong ang mangingibabaw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Para sa Pilipinas naming minamahal, andito inyong Navy handang sumugal. Ipagtatanggol ka sa masama ang tungo, ikay aming pagsisilbihan ng buong puso. Marami tayong naval forces sa Pilipinas, sa Luzon, Mindanao at sa Visayas. Binabantayan mga pulong kay ganda, 7,641 na isla. Maging sa himpapawid inyong maaasahan, naval air wing, tugon sa pangangailangan. Binabantayan ibabaw na dimensyon, sila ang silbing agila ng organisasyon. Di mawawala ang inyong Navy SEAL, sea, air, land, they're ready to deal. Walang inuurungan sa anumang bakbakan, buhay ang itataya para lang sa bayan. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Hukbong dagat ng Pilipinas, isla'y binabantayan 24 oras, Luzon, Visayas hanggang Mindanao, manatiling payapa gabi man o araw. Inyong napakinggan ang programang Puwersa Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio.